things forever, ever, or never mind. Oh, Alright, so welcome back to another brand new video, and para sa video na ito, pag-uusapan natin yung battery life ni Tecno Pova 6 Neo. So, gaano nga ba kakunat yan? Gaano ba katagal yung 7,000 mAh sa isang araw bago malobat? Gaano katagal yung buhay niya? No? So, pakita ko sa inyo yung battery usage ko ngayong araw na to. And then, tingnan nyo, kung makunat nga ba talaga siya o hindi. Kasi, dito pa lang sa stats na makikita nyo dito, guys. Masasabi nyo na sa sarili nyo agad na, oo nga, makunat nga siya. So, check nyo, guys. Ito. Battery usage. Okay. Pakita ko lang sa inyo, guys. 10:50 AM. Okay. Full charge ako. 100%. Yan yung oras na full charge ako kaninang umaga. 10:50 AM, full charge. Magmula na full charge to, guys, gamit ko na siya. Hanggang ngayong 8:13 PM. Hindi nagpo-focus, guys. Ayan, 8:13 PM na. Gamit ko pa din siya. And meron pa akong 40%. Okay, magmula 10:50 AM hanggang 8:13 PM, no? Meron pa akong 40% na naiwan. Imagine, guys, ilang hours pa ang gugugulin ko para maubos ko yung 40% na yan. Okay, imagine. Eto. So, para sa araw na to, naka 9 hours 43 minutes na ako. Guys, 9 hours 43 minutes. Sama-sama na yan. Naglaro na ako dyan, nanood na ako sa YouTube, nag-scroll na ako sa Facebook, sa TikTok. Meron pa akong 40%, no? Ayun, 40% pa. Ilang hours pa gugugulin ko para maubos yan? Di ba? Guys, ang kunat niya, guys. Ang tagal niya malobat, guys. Ang laki ng screen. Okay, ang laki ng screen niya. 1080p yung screen nito, guys, 1080p. IPS LCD 1080p. Okay, hindi siya 720. So, yung iba kasi 720. So, nakaka-discount sila, nakaka-lessen sila ng battery consumption doon. Kasi nga 720p lang yung display nila. Pero to 1080p display. Guys, 1080p. Pag naglalaro tayo, naka-high quality yung games natin. Di ba dapat pag high quality yung games, high graphics, tapos matagal mo siyang ginagamit, malakas yung battery draining niya. Diba? Pero dito, guys, kapag gamit nyo siya, ang tagal niyang magbawas ng percentage. Yung 1%, guys, ang tagal niya bago mawala. Yung 1%, ang tagal niya bago mawala. Yung iba, usually, 3 to 4 minutes, tanggal na yung 1% mo. Dito, ang tagal. Ang tagal niya. So, masasabi ko, guys, hindi ko kayo sa binubudol, guys, na tinatamad ako gumawa ng battery draining test. Kasi ito na, guys, ito na yung stats. Tingnan nyo na lang yung stats, guys. Tingnan nyo na lang yung stats. Hindi ko na kailangan gumawa ng battery draining test na uubusin ko yung 7,000 mAh. Guys, mag-uubos lang ako ng oras doon. Tingnan nyo tong stats, guys. Check nyo tong stats niya. Ito na yung proof, guys. Ito na yung proof. Makunat talaga siya, guys. Ako nagsasabi sa inyo, guys. Hindi ko kayo sa niloloko, inuuto ko kayo na hindi ako sponsored neto, guys, para utuin ko kayo na, bumili na kayo. Hindi, guys. I want you all, guys, to have this flagship phone, no? Sobrang ganda ng phone na to. Kung nagbabala kayong bumili ng isang napakagandang unit, eto ang para sa inyo. Okay? Camera goods. Okay, camera goods. Gaming goods. Napaka-flexible ng phone na to. Battery life goods. Okay? Other features goods. And then budget meal lang siya, guys. 6K to 5K. Goods na goods, tas ganito ka-powerful yung phone nyo. Okay? So, pag-isipan nyo mabuti, guys. Pag-isipan nyo mabuti. Kung niloloko ba kayo, kasi ako na nagsasabi, ang tagal niyang malobat, ang kunat niya. Okay? Mabigat nga siya, guys, eh. Sa totoo lang, mabigat siya. Isa yun sa masasabi kong, matawag doon, proof sa inyo na totoo yung large battery niya. Kasi nga, ang bigat niya talaga. Andun yung bigat niya sa battery niya talaga. Ito yung laki na ito, guys. Okay, tatanggalin ko yung casing, guys. Walang case yan. Okay, tingnan nyo yun. Tingnan na. Boom! Kita mo yan, boy? Kita mo yan? Ang laki niya talaga, guys. Ang laki niya. Large battery talaga siya.
Extra large battery. Tingnan mo. Diba? So, yun talaga yung signature niya. Yung 7,000 mAh na battery. Plus, flexibility. Napakalakas ng phone na to guys. Ang Antutu benchmark na ito ay wait. 434,000. Ito lang yung smartphone na budget meal around 6K to 5K na mayroong 434 Antutu benchmark. Wala kayong makikita na correct me if I'm wrong, pero alam ko kasi nag-research ako eh. Nag-research ako bago ako bumili na ito. Itong Tecno Pova 6 Neo, yung around 6K to 5K na merong pinakamataas na Antutu benchmark. Yung Itel RS24, yung Infinix Note 30 5G, lamang na lamang to sa Antutu benchmark. Lamang na lamang siya. Pati sa processor, lamang na lamang siya. G99 Ultimate. G99 Ultimate is, different, bro. G99 Ultimate. It's different, bro. Tapos ang ganda ng game space. Ang ganda ng game space niya, bro. Alam ko may game space din si Itel RS24 ba yun? Pero, bro, G99 Ultimate, bro. Naka G99 Ultimate tayo, bro. Tapos, mas mataas yung Antutu benchmark. Is panalo ka talaga. Panalo ka kay Tecno Pova 6 Neo. So, kung nagustuhan nyo tong video ko, please leave a like and subscribe. I'll see you guys next time.